Horror Stories by Forest Secrets. Sa bayan ng San Isidro, may isang pangalan hanggang ngayon ay binubulong pa rin ng mga matatanda kapag sumasapit na ang hating gabi. Siya si Maria Labo. Noong panahon ng Kastila, sinasabing si Maria Labo ay isang napakagandang babae. Maputi ang balat, mahaba ang buhok, at may mga matang tila ba may lihim na tinatago. Anak siya ng isang mayamang pamilyang may dugong Kastila. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan at kayamanan, may kakaibang takot ang mga tao sa kanya. Ayon sa alamat, si Maria Labo ay may sumpa. Tuwing gabi, ng kabilugan ng buwan, nawawala siya sa kanilang malaking bahay na bato. Kinabukasan ay may matatagpuang mga kambing, baboy, o minsan ay aso. Wala na silang buhay, walang dugo, at may malalim na sugat na tila ba kinagat ng isang mabangis na hayop. Noong una, inakala ng mga taong may asong ulol o mabangis na lobo sa kagubatan. Ngunit napansin nila ang isang nakakatakot na bagay. Ang mga bakas ng paa sa lupa ay nagsisimula sa bakuran ng bahay ni Maria at bumabalik din doon. Isang gabi, isang binatang magsasaka ang naglakas loob na sundan ang anino na nakita niyang gumagapang palabas ng malaking bahay. Sa liwanag ng buwan ay nasilayan niya ang isang nilalang na kalahating babae, kalahating aso. Ang mukha nito ay kahawig ni Maria, ngunit ang bibig ay may matutulis na pangil at ang mga kamay ay may mahahabang kuko. Napaatras ang binata, ngunit huli na. Lumingon ang nilalang sa kanya at ngumiti ito. Kinabukasan nga, natagpuan ang bangkay ng isang magsasaka sa gilid ng ilog. Walang dugo ang katawan. Simula noon, kumalat ang balita. Si Maria Labo ay isang aswang na nagiging halimaw tuwing gabi. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang kwento. May mga nagsasabing hindi kusang loob ang kanyang pagiging halimaw. Ayon sa matatanda, may isang praileng Kastila na umibig kay Maria. Ngunit tinanggihan niya ito dahil may mahal na siyang ibang lalaki. Isang Indyong kawal. Dahil sa galit at selos, isinumpa umano siya ng praile. Sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, magiging halimaw ka. Hahabulin ka ng gutom na hindi mo na mapipigilan. At ganoon nga ang nangyari. Unti-unting nagbago si Maria. Naging mailap ito, naging malamig ang kanyang mga kamay. At kapag siya'y tumitingin sa salamin, tila may ibang nilalang na nakatingin pabalik. Sinubukan niyang ikulong ang sarili tuwing gabi kapag bilog ang buwan. Ipinapako niya ang mga binata. Ikinakadena ang pintuan. Ngunit may mga gabing paggising niya, may mga putik ang kanyang mga paa at may mga dugo sa laylayan ng kanyang bestida. Lumipas ang mga taon at dumami ang mga nawawala sa bayan. Hanggang sa nagpasya ang mga lalaki sa San Isidro, nawakasan na ang bangungot. Sa isang gabi, kabilugan ng buwan, armado ng sulo, itak at dasal,
pinalibutan nila ang bahay ni Maria Labo. Narinig nila ang alulong. Hindi pangkaraniwang aso, kundi isang tunog na puno ng sakit at galit. Biglang bumukas ang pintuan. Tumambad sa kanila si Maria. Hindi naganap na tao. May mga balahibo ang kanyang braso. Namumula ang mga mata nito at ang kanyang bibig ay may sariwang dugo. "Tulungan ninyo ko," mahina niyang sabi, ngunit nanaig ang takot. Isang matandang albularyo ang sumigaw. "Huwag kayong magpapaloko. Hindi na siya tao." At sa isang iglap nga ay sabay-sabay silang sumugod. Hindi malinaw kung sino ang unang humampas. Hindi malinaw kung sino ang unang sumigaw. Subalit kinabukasan, abo na lamang ang natira sa malaking bahay na bato. Simula nga noon, tumahimik na ang bayan. Wala nang mga hayop na natatagpo ang patay. Wala nang taong nawawala. Ngunit may isang bagay na hindi maipaliwanag. Tuwing gabi, kapag bilog ang buwan, may maririnig pa rin silang alulong mula sa dating kinatatayuan ng bahay ni Maria Labo. At may ilang residente ang nagsasabing may nakikita silang babaeng nakaputi na naglalakad sa gilid ng ilog. Kapag tinatawag mo ang kanyang pangalan, ay dahan-dahan siyang lilingon. At kapag nagtagpo ang inyong mga mata, mapapansin mong hindi na ito mata ng tao, kundi mata ng isang nilalang na isinumpa at hindi kailanman nakalaya. Kaya kung sakaling mapadpad ka sa San Isidro at sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, huwag kang lalabas. At kapag may narinig ka namang mahinang katok sa iyong bintana, huwag mong pagbubuksan dahil baka si Maria Labo iyon, naghahanap ng makakasama sa kanyang walang katapusang sumpa. Pangalawang bersyon ng kwento ni Maria Labo. Si Maria Labo ay isang sikat na urban legend sa Pilipinas. Kilala bilang isang aswang na kanilang kinatatakutan sa mga probinsya, lalo na sa Visayas at Mindanao. Ayon sa kwento, si Maria Labo ay isang mapagmahal na ina at asawa. Subalit nagkaroon siya ng uhaw sa dugo at laman ng mga tao matapos siyang maengganyo sa kakaibang ritual o sumpa. Ang pinakapopular na bersyon ng kanyang kwento ay ganito. Si Maria ay isang simpleng may bahay at ina na gustong tumulong sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Nagtrabaho siya bilang isang caregiver sa Canada o Middle East. Depende sa bersyon ng kwento. Sinasabing natutunan niya doon ang kakaibang ritual na nagpapalakas sa kanya, ngunit nagdulot din ito ng sumpa. Nang magbalik siya sa Pilipinas, ay tila may kakaibang pagbabagong nangyari sa kanya. Bigla na lang siyang nagkaroon ng kakaibang ugali at pagnanasa sa laman ng tao. Ngunit hindi ito agad napansin ng kanyang mga kapamilya. Isang araw, iniwan siya ng kanyang asawa upang magtrabaho at iniwan sa kanyang pangangalaga ang kanilang mga anak. Sa kanyang kakaibang uhaw sa laman, napaslang niya ang isa sa kanilang mga anak at niluto ito. Nang bumalik ang kanyang asawa, ay tinanong kung nasaan ang mga bata.
Inamin ni Maria ang kanyang ginawa. Sa galit at pagkasuklam, sinaksak siya ng kanyang asawa gamit ang matalas na itak. Ngunit nakatakas siya, subalit nag-iwan naman iyon ng malaking hiwa sa kanyang mukha. Mula nga noon, si Maria Labo ay pinaniniwalaang naglakbay sa iba't ibang probinsya. Nagtatago sa dilim at nagiging aswang na kumakain ng mga laman ng tao. Ang kanyang pangalan ay nagmula sa salitang labo na nangangahulugang malaki o hiwa sa lokal na dialekto bilang tanda ng sugat sa kanyang mukha. Maraming tao, lalo na sa mga liblib na lugar, ang takot kay Maria Labo. Maraming bata ang tinatakot gamit ang kanyang pangalan upang sumunod sila sa kanilang mga magulang, lalo na sa gabi. Gayon din ang kwento ni Maria Labo ay ginagamit sa mga kampanya laban sa child abuse o pag-abandona bilang babala sa mga magulang na protektahan ang kanilang mga anak. Bagaman urban legend lamang, malakas pa rin ang epekto ng kwento ni Maria Labo sa kulturang Pilipino at nananatili siyang isa sa mga kilalang kwento na kinatatakutan sa bansa.